Mga kwento ni Felmo. Halos lahat naman siguro ng mga tao may paniniwala o may kanya-kanyang mga pamahiin. Kahit na anong reliyon, may mga paniniwala, di ba? Mga bagay, pangyayari at kung ano-ano pa na kapag may kakaiba, pagpapahiwatig, pagpaparamdam, pagpapakita. Minsan natatakot tayo, minsan masaya, at minsan kailangan nating paghandaan. Itong maririnig yung kwento, parang simple o kilalang pamahiin. Pero ang kabuuan, may dahilan. Ang pamahiin na ito ay merong nagmamanipula. Kaya nangyayari gawa ng merong nagdidikta. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Moki. At para lubos niyong mapagtanto ang pinupukol kong panimula, ito na ang kwento ko. Taong 1993, sa lugar namin sa may Zamboanga. Nang mga panahon na mangyari ito, 17 anyos ako. Hindi nagmimintis sa isang taon na merong namamatay sa amin sa kalsada, patungong Siraway. National Road dito. At napakalapit lang talaga sa kinatitirikan ng bahay namin. Kung tutuusin ay makikita nga lang kapag dumungaw sa bintana. Nasa itaas kasi ng burol kami nakatira. Ang nasabing kalsadang ito ay nasa may bandang ibaba. Sa bandang unahan ito ay dagat na. Maraming nagkalat na haka-haka ng mga panahon na yun. Na kesyo may namamahay o mano na engkanto sa lugar. Kaya nga sa karamihan ng mga napapadaang sasakyan, partikular sa mga nakakaalam sa kwentong ito o sa mga pangyaring ito, bumubusi na talaga. Kahit malayo pa. Isipin nyo, tuwid ang daan na ito. Hindi pa kurba. Maayos na maayos ang kalsada. Pero may namamatay. Hindi lang biyahero ang namamatay dito. Dahil meron ding mag-ina na nabangga na rin. Naglalakad lamang ang mga yon at nagip sa daanan. Merong nakaligtas. 3 ang nasa motor. Isa dito'y nabuhay pa. Ang sabi nitong nabuhay, bago pa mangyari ang pagkadisgrasya, ay meron umanong napapadaang pusang kulay itim. Hindi pa nga umano nakakarating sa may delikadong lugar. May dumaan ng pusa at huminto pa ito sa gitna ng kalsada. Itong 3 nasa iisang motor ay nagtataka. Pinahinto muna ang motor. Tinitigan nila ang pusang yon. Gawa ng sobrang itim at napakakintab umano na animoy nanlilimahid sa kung anong pamada. Tapos yun, mabilis na tumakbo ang pusa at naglaho. Doon na pinaandar ang motor. Tapos itong driver para daw umanong wala sa isip. Tumawa ng tumawa umano yon. Tapos ginigewang ang manibela hanggang sa sumuray ang motor. At nalaglag sila sa pangpang. Sa kabila ng pagsisiwalat noong nakaligtas, walang naniwala dito. Mas pinapaniwalaan pa nilang lasing umano mga yon. Pero Sir Seth, natuklasan namin ng kapatid ko noon na totoo ang tungkol sa pusang itim. Dahil nadisgrasya din kami dito. At sa kauna-unahang pagkakataon, kami pa ang nakaligtas ng sabay. Walang napahamak sa amin. Galos lamang ang natamo namin noon. Hindi ko alam kung nagkataon lang pero sa tingin ko, dahil ito sa lolo namin. As in, marami talagang nagtaka sa kung paano kami nakaligtas eh. Malalaman nyo, mamaya. Tandang-tanda ko yun. Kakarating lang ni Kuya Denden.
Galing ito sa sentro ng Zamboanga. Nag-aaral na kasi ito ng kolehiyo. Araw ng Sabado ito. Ako noon pansamantalang tumigil muna gawa ng wala pa akong planong magkolehiyo. Sa susunod na taon na lang kako. Nakipiesta kami sa kaanak. Kaming dalawa ni kuya. Tapos ginabi kami dahil nga may disco. Pero bago kami nakipiesta, dumaan muna kami sa bahay nila lolo. Nakamotor lamang kami noon. Medyo malayo pero madadaanan ng bahay nila lolo bago pa doon sa lugar na merong piyesta. Miss na rin namin kasi si lolo buat nang minsan lang kasi ito dumadalaw. Kadalasan kami ang pumupunta sa kanya. Sabi pa ng lolo, mabuti ka mo at nakarating kami ng maayos. Yung daanan pa naman sa amin napakadelikado. Nasuri pa umano niya ito. Nabalot umano ng kadiliman ng presensya. Tinutukoy niya kung pwede bang mabasag ang kung anong meron doon. Pero nahihirapan daw siya. Sa mga magtataka, at siguro sa narinig ng iba, alam niyo na siguro kung ano ang lolo namin. Albularyo ito. Pangalanan na lamang natin itong Lolo Picoy. Naging mahaba ang pag-uusap namin doon. Magtatanghali na tapos kumuha si lolo ng buntot. Pinausukan kami. Nangangamoy kamangyan ng usok. Nagtanong ang kapatid ko sa kung para saan daw yon. Naninigurado lang. Baka kasi nakursunadahan kayo doon sa daanan eh. O sige na, mag-iingat kayo ha. Ayun na nga, natuloy ang lahat. At gaya ng sinasabi ko'y ginabi talaga kami. Mga 2:00 ng madaling araw, kapwa kami nakainom ng alak. Pero hindi naman lasing na lasing. Pero magpaganon pa man ay iba pa rin ang tama ng alak sa katawan, lalo na pagdating sa isip. Ang bilis ng pagpapatakbo ni kuya sa motor. Nakalimutan na namin ang peligro na malapit sa amin banda. Malapad ang kalsada. Wala kang masasabing engkwentro. Walang kasabayan o kakompetensya sa daan. Kaya buwelo talagang motor namin noon. Hanggang sa noong malapit na sa Pangpang, meron akong napansing bagay na kulay itim. Tumawid ito bigla sa daan. Doon na ako nagkaulirat. Kung hindi ako nagkakamali. Pusang itim yung tumawid na yon. At isang pahiwatig ito. Mabilis kong tinapik si kuya at sinabihang kalmahan niyang pagpapatakbo pero ang nangyari, bigla niyang pinisilang preno at talagang nawalan ng balanse ang motor namin. Kinabig ko naman ang sarili ko, pakanan para hindi dumiretso sa may Pangpang. Natumba ang motor. Dito kami sa kabila patungo at sumadsad na kami sa kalsada habang tumatalbog ang motor noon. Alam niyo Sir Seth, kung hindi ko lang nahila si kuya, sabay-sabay kami noong sasalampak sa ilalim ng gutter. May tamburong kung tawagin sa amin, yung bilog na semento. Daanan ng tubig yon. Sumuksok ang motor doon. Kami nasa gilid lang. Parang walang nangyari. Kanya-kanya kami ng tagpas sa tuhod. Tumayo kami na parang wala ang pinsala nun. Pero maya-maya pa, namamanid na yung katawan. Mantakin yung ang lalaki ng galos namin eh. Lalo nang tamaan to ng hangin, talagang sobrang hapdi nun. Naupo kami sa may gutter banda. Minamasdan ng motor na hindi na may tsura. Nasa loob ito ng butas. Kung sakaling hindi kami nakabitaw, tusino talaga kami nun. Tapos bali-bali pang katawan dahil bukod sa lasog talaga ang motor parang umaapoy na yun sa bandang gasan. Hanggang sa ayon, nasunog na ito ng tuluyan. Maya-maya maraming tao nang dumagsa. Nagkasigawan pa at ang sabi may nadisgrasya na naman. Malamang patay daw dahil nga ang bilis ng takbo ng motor. Pero nang sipatin nila, wala namang labi na patay. Kami ni kuya, sinabi ni kuya na kami ang nadisgrasya. Oh, nakaligtas kayo. Aba, kalma lang ah. Sinong mabubuhay sa bilis nun ah? Tingnan niyo ang motor hindi na may itsura. Tao pa kaya? Swerte niyong dalawa. Kayo pang nakaligtas ng sabay.
Kadalasang nadidisgrasya dito, patay, di ba? Alam po namin yun, Manong. Diyan lang naman kami nakatira sa unahan. Sa intaas ng bundok ba? Diyan po banda. Aray ko. Sakit ng balakang ko. Kinain pa ng kalsada yung ilang balat ko sa puwet Ikaw kasi kuya, sinabi kong kalma lang eh. Hindi hinto. Binigla mo naman yung pagpreno. Dapat pala ako nalang nagmaneho. Kuya, kaya kita inabasuan kasi nga may tumawid na pusa. Naalala mo ba yung sinabi nung nakaligtas ng 1 buwan? Na may tumawid din na pusa bago sila na disgrasya? Hindi umimik si kuya. Dinala kami noon sa ospital pero nakauwi naman kaagad. Ang problema lang ay hindi maigalaw ang siko at tuhod kasi nga malalaki ang galos. Hinararo ba naman ang kalsada eh. Pero Sir Seth, mula ng pangyayaring yun, lumakas ang korsonada ko sa kababalagan sa lugar. Lalo na totoo pa lang talaga na may pusang tumatawid. Nakaligtas kami at yun, medyo napapaisip din ako noon na baka dahil ito sa ginawa ni Lolo. Lumiban si kuya sa kolehiyo. Kalaunan ay pansamantalang tumigil na lamang talaga ito gawa ng parehas lang naman kami ng kalagayan noon. Hindi halos makatayo. Walang pilay pero malala ang galos. Galit na galit ang mga magulang namin. Si Tatay Romeo parang binagsakan ng langit at lupa yung mukha niya Sa kanya yung motor Makalipas ng 1 buwan ay nagsimula na akong doong magsiyasat sa lugar. Lalo na doon sa kung saan nagpakita ang pusang itim. Matapos mag-agahan ay nakasubaybay na ako sa gilid ng daan. Pero nasa may tagunon. May kamalig naman doon na siyang hindi klaro sa kalsada. Bihira lang ang bahay doon banda sa ibaba. Padahilig ang lupa tapos may parting patag at makapal na sagingan ito. Doon ko nakitang tumawid ang pusang yon. Hanggang sa isang hapon, nang papauwi na ako, nakita ko si Lolo. Nasa gilid lamang ito ng daanan. Tila ba may sinusuri. Lumapit ako. Nagulat pa nga na makita ko at sabi ko, anong ginagawa niya sa lugar? Ikaw dapat ang tinatanong ko. Anong ginagawa mo dito? Kamusta ka na pala? Sabi ko na nga ba'y may mangyayari. Ibang-ibang nararamdaman ko sa inyong dalawa ng kapatid mo. Kung hindi ko yung ginawa ng pangontra, di sana nauna na kayo sa akin. Lo, yung pusa po. Tumaan bago pa kami na disgrasya. Nakarating na ba sa'yo yung kwento patungkol dito? May pusa. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung naroroon kayo sa bahay? Wika ng Lolo. Nakikita ko sa kinikilos nito na para bang gulat na gulat. Tapos itong pusa sa pakiwari ko. Napakaselan. Tinuro ko kung saan nagpapakita ang pusa. Sabi naman ng Lolo ay puntahan daw namin nun. Nakarating kami sa sinasabi kong lugar na mayabong ang saging. Mula doon sa kabilang parte ng kalsada, patungo dito ang pusang yon. Hindi naman nagsalita ang Lolo. Tahimik lamang ito. Ako naman noon ay minamasdan lamang siya habang tinutuklap ko ang mga kugang sa sugat ko. Ilang mga sandali ay naglakad siya patungo doon sa liblib. May daanan ng tao dito at may bahay naman doon banda. Sumunod lang ako. Nang walang ano-ano ay biglang nagmumumura si Lolo. Pesteng, may ungo man dito. Pinagmamay-ari ng aswang ang pusang yun Doon sa unahan. Kung di ako nagkakamali, doon siya nakatira. Ayop tong aswang na to. Ano Lo? Aswang? Oo, aswang. Yawa, ang tagal nang namimirwisyo ng animal na to Magaling to. Nagiging malakas siya kapag may namamatay sa lugar. Tinanong ko si Lolo kung anong gagawin niya. Sabi niya, pag-iisipan niya pa. Malakas umano ang aswang at naniniwala siya na habang naroroon kami sa lugar, nararamdaman kami nito. Umalis kami ng walang ano-ano. Itong si Lolo sinabing uuwi siya sa bahay niya. Tapos bukas daw na umaga ay babalik siya. Tatambay sa amin. Hindi naman ako nagsalita at noong makarating ako sa bahay,
bumungad kaagad si Kuya Denden. Nagtanong kung bakit ang tagal ko daw. Magtatakip silim na kasi noon tapos wala pa sa bahay mga magulang namin. May pinagkakaabalan ka sa mga ito. Nagtitinda. Itong bahay namin ay bungalow. Sapat sa laki tapos ang paligid, mga niyog. Sa unahan ng konti pababa na at tanaw na tanaw doon ng kalsada. Yung kabilang parte, yun na yung kasagingan. Hindi kasi matatanaw sa amin yun kasi nga may burol na namamagitan. Tapos nasa likod ng burol na yon, yung sinasabi ni Lolo na bahay daw ng aswang. Sabi ko sa kapatid ko ay nakita ko si Lolo sa kalsada. Alam na din niya ang patungkol sa pusa. At may mga sinabi to sa akin na may aswang daw doon. Ay naman kay Kuya, kung may aswang, sino kaya sa mga nakatira doon? Nagkatitigan kami ng kapatid ko. May mga bahay doon pero wala namang kaduda-dudang tao dito. Kumbaga, may nakatira pero payapa naman ang lugar Sabi ni Kuya ay puntahan daw namin mamayang gabi. Aalamin lang. Kako naman bukas pang balik ng Lolo. Siya ang tutungo doon. Pero nagpumilit ang kapatid ko. Puntahan daw namin. Naniniwala naman daw siya sa mga sinasabi ng abuelo namin kaya nga gusto niyang alamin sa kung sino sa taga doon ang aswang. Wala akong nagawa kung hindi ang pumayag na lang. Kinagabihan, matapos lang kumain ay kagad na kaming naganda. Si nanay pa lang ang dumating. Si tatay malalim na gabi nitong uwi lalo't walang motor. Tiyak maglalakad lang yon. Nagtangkil kami ng itak. Kinakabahan talaga ako noon. Oo at may malakas na kurisidad ako pero sa usaping aswang, hindi na biro yan. Akala ko lang kasi pamayiin yung pusa Pinagmamay-ari pala ito ng aswang noon. Sa may likod kami ng burol dumaan. Napakaliblib tapos ang dilim pa. Bihira lang ang bahay sa likod banda ng lugar namin. Mga kakahuyan na ito tapos pababa at paakyat ang postura ng lugar. Nang makarating na kami sa kabilang parte, dito na nagsimulang humina ang paglalakad namin. May magkakasunod na bahay. May ilaw ang mga ito. Tapos ay nagkakahulan na ang mga aso doon. Natatanaw ko na nga ang kalsada tapos iniisip ko sa kung alin kaya sa mga nakatirik sa bahay na ito ang bahay ng aswang. May mga 5 tahanan na magkakasunod at diretso pa ang daanan patungo naman doon sa may sangi. Tapos kawayanan at may bahay doon na namumukod tangi talaga. Yung nakatira doon ay yung isang matandang babae na hindi naman namin gaanong kilala. Kasi hindi naman gala yun. Nasa paligid lang. Nakikita ko minsan na nangangahoy at nakakarating sa amin. Sabi ko uwi na lang kami pero ayon kay Kuya. Mamaya na daw. Magmamasid-masid lang kami sa lugar. Hanggang sa naglakad ang Kuya at patungo na doon sa dulo. Napakadilim doon. Natatanaw ko ang bahay ng matanda. May ilaw naman pero tingin ko lampara ang gamit. Nang malapit na kami, may biglang dumaan sa harap namin. Nagkatulakan talaga kami ng Kuya noon sa gulat. Paano ba naman kasi ang itim? Parang tao at para ding hayop. Kako, baka yun yung aswang. Hindi naman nagsalita si Kuya. Hawak na nito ang itak na animoy itataga kapag may kung anong komosyon. Aswangin Kuya, tara na. Alam kong aswang yun. Sino bang matinong tao yung gagawa ng ganon? Tao yun, mabilis nga lang Tara, punta natin yung bahay na nandyan. Baka nandyan nakatira yung aswang Kako nababaliw na ba siya? Bakit namin pupuntahan yon? Inaawat ko si Kuya pero ayaw magpapigil. Galit na galit pa nga Naglakas loob na lang ako kahit na parang sasabog na yung ulo ko sa takot. Nakikita ko ng tuggaran. Lampara nga doon ang ilaw. Kubo lamang ang bahay na ito pero maayos ang pagkakagawa. May beranda yon tapos may lampara doon at may lampara din sa loob ng bahay. Mga ilang distansya na lang. Ganoon na lang ang pagkagulat namin ni Kuya dahil nga
biglang may tumalon na pusang itim at pumatong ito sa bintana. Hinahata ko ng kapatid ko pero ayaw pa rin magpaawat. Nagpapamest na ito. Mura ng mura pero mahina lang. Itong pusang ito sa pakiwari ko, yun na ang tumatawid sa kalsada. Hanggang sa biglang may nagsalita. Paglimon namin ni Kuya, nasa gilid lang. Mga 2 dipa ang layo nito. Matandang babae. Nakapabor yun sa likod ng bahay. Nakapatagilid kasi ang bahay na ito tapos mula sa daanan makikita mo ng likod bago ang harapan. Ano ang ginagawa niyo dito mga iho? Nawawala ba kayo? Parang takot na takot kayo ah. May dapat bang katakutan? Bungad niya. Pangalanan natin itong Aling Misay. Nakakatakot ang pagtitig niya. Yung ngiti, hilaw na para bang may kakaibang ibig sabihin nun. Si Kuya ay maigpit kong hinahawakan ng kamay na may hawak ng itak. Parang tatagain niyang matanda. Naglakad pa palapit sa amin si Aling Misay. Dahan-dahang nanglilisik ang mata. Maaabot ko na nga ito kung sasadyain eh. Pero huminto yun at sinabing bakit hindi daw muna kami pumasok sa loob ng bahay niya. Hinila ko ng malakas si Kuya. Sabi ko umuwi na kami. Natumba yun gawa ng nawalan talaga kami ng balanse. Nagkukumawala pero hindi ko tinatantanan. Hanggang sa makalayo na ng konti. May sinabi na naman ng matanda nun. Ayon pa dito kung gusto daw namin ng payapang buhay, wag na wag daw siyang susubukan. Siyempre, parang nasa isip namin na alam na nito yung pinunta namin dun eh. Walang hiyang yan. Siya na yung aswang Muki. Dapat hinayaan mo ako eh. Baliw ka ba Kuya? Natatakot nga si Lolo dyan eh. Tingin mo bakit takot si Lolo? Ibig sabihin malakas diba? Tara na, dali. Ikaw kasi, hayaan na lang natin si Lolo. Kumalma si Kuya kinalaunan. Doon pa din kami dumaan pa uwi pero nang papaakyat na kami patungo sa amin, may humarang sa daan noon. Nakadapa ito sa lupa. Hindi namin makita ang mukha niya gawa ng sumasalungat ang liwanag mula sa kinaroroonan ng bahay namin. Pero sigurado kaming tao yon. May mahabang buhok. Sinabi ni Kuya na kapag hindi tumabi ay tatagain niya umano ng itak. Pero hindi ito gumalaw. Bagkos ay tumayo ito. At dito ay nakita ko ng bahagya ang mukha niya. Napakapangit. Yung mga mata ay nagbabaga na kulay dilaw na merong pula. Mahinang humagikik ng tawa at sinabi noon na nabigyan na umano kami ng babala. Tapos ngayon, nalaman-laman niyang napakaangas pa namin. Hindi daw kami tatantanan. Bigla itong tinaga ni Kuya pero naglaho ito bigla. Nawala na lang ito sa harapan namin. Pero naririnig pa rin namin ang boses niya. Hoy! Hindi ako natatakot sa'yo. Ngayon pang alam namin kung saan ka nakatira. Bukas na bukas din susunugin ko yung bahay mo. Sabi ni Kuya nun. Hindi ko na kinaya. Nauna na talaga ako nun. Kumaripas ako ng takbo at sinabi ko sa sarili ko na bahala na si Kuya. Napakatigas ng ulo niya. Hinamon pa yung aswang eh. Pagkarating sa bahay ay kaagad kong sinabi kay Nanay Melba na may aswang. Naroroon sa may babaan banda tapos naroroon din si Kuya. Hinahamon ito. Sumigaw si Nanay habang tinatawag si Kuya. Hanggang sa may narinig kaming tinig na siyang nakakakilabot. Parang malaking paniki. Kasabay pa noon ang alingasngas na parabang nagmumula sa iba't ibang direksyon. Maya-maya nakita kong paparating si Kuya. Gumaan ang loob namin noon pero sinermonan siya ni Nanay. Ang sabi nito, bakit daw hinamin ng aswang?
May aswang daw talaga sa lugar pero wag na wag hahamunin yon. Napatulala ako doon dahil alam ni nanay na may aswang sa lugar. Hindi naman lumad na taga ron kami, bali doon kami sa may Siraway nakatira talaga. Dumadaan dito minsan yung aswang, lalo na sa ganitong oras. Dati niyo pa namang alam ito eh. Yun bang sinabi ng tatay niyo na may aswang na napapadaan? Tama kayo nang narinig, Sir Seth. May sinabi si tatay ng mga bata pa kami na itong likod umano ng bahay, daan ng aswang. Tapos nakatira daw yun sa malayo. Pero ngayon, hindi na ito nakatira sa malayo bagkos. Malapit lang eh. Yun yung manang misay. Dumating si tatay. Nalaman ang nangyari. Nagalit din ito. Inulan kami ng sermon. Pero sinabi ko noon ng totoo na ang aswang ay yung matandang si Misay. Na doon kami galing noon. Pero nagulat kami ng kapatid ko nang magsalita na si tatay patungkol dito. Ayon kasi sa kanya, alam niya na yun ang aswang. Alam nila nanay ito pero hindi naman umano nangahamak ng mga kapitbahay. Kaya walang problema. Ano ba daw ang pumasok sa kokote namin at ang lalakas ng loob namin noon? Tay, hindi siya nangahamak ng mga kapitbahay pero marami nang namatay dahil sa kanya. Di ba nga sinabi ko naman sa iyo yung mga napadaang pusang itim bago pa kami nadisgrasya? Alam mo din yung sinabi nung nakaligtas na may dumaan ding pusa. Tapos itong pusang to pinagmamay-ari nung matandang yun. Si Lolo, sinusubaybay niyang pangyari. Bukas pupunta dito yun. Tsaka tingnan mo tay, di ba? Kung hindi kami nakatalo nun, baka kami yung kauna-unahang taga dito na nabiktima nun. Ano bang pusang yung pinagsasabi mo? Anong kinalaman ng pusa sa mga nadidisgrasya dyan? May lamang lupa na nakatira dyan kaya nagkakaganon. Sumabat na si Kuya Denden. Yung pusa, nakita namin sa bahay ng matanda. Nung bumungad din ng matanda sa amin ay nanlilisik ang mga mata. Na pinaringgan kami ng pagbabanta nun. Hindi kaagad nagsalita si Tatay Romeo matapos nun na para bang nag-iisip ng malalim ito. Hanggang sa sinabi na lamang noon na kung ano man yung nangyari sa lugar at kung may kinalaman ng aswang, hayaan na lamang umano. Tay, alam mo bang kung hindi kami pinausukan ng lolo patay na kami ngayon? Sinumpa niya yung pagkakadisgrasya namin. Albularyo si lolo eh. Nakaramdam daw siya ng kakaiba nung nagtungo kami sa bahay niya. Kaya yun, pinausukan niya kami. Sigurado ba kayo? Sige, malalaman natin yung bukas kay tatay. Ito nga palang si Lolo Picoy. Sa side po ito ng nanay. Manghihilot si Lolo. Tapos marunong din siya sa kontrausog. Basta typical na albularyo. Pero marami namang albularyo sa may patungo ng Siraway. Mas tanyag pa yung taga doon kasi nga si Lolo, hindi naman ito masyadong kilala eh. Kumbaga, sa lugar lang namin. Kinabukasan, ang aga ni Lolo. Pagkagising ko ay naroroon na ito sa may kusina. Kausap si tatay. Naroroon din ang kapatid ko. Walang ibang paksa kung hindi yung pangyari kagabi. Ang sabi ng lolo, kung hindi daw susugpuin ng aswang, marami pang buhay ang makikitil. Bukod pa dyan ay posibleng tablahin na daw kami ito kasi nga kapag nagbanta ang aswang, tinototoo talaga. Nagkasundo sila noon. Pupuntahan umano ang bahay ni Aling Misay. Ako naman sinabi kong sasama ako. Hindi pumayag si tatay. Doon lang daw kami sa bahay ni kuya. Sila lang ang pupunta sa lugar at huwag umanong matigas ang ulo namin. Alam ni tatay na matitigas ang ulo namin pero huwag sa pagkakataong yon. Hindi na lang ako nagreklamo. Pero nagkatitigan kami noon ni kuya. Siyempre matik, sa tingin pa lang nagkakaintindihan na kami noon eh. Hapon daw nila pupunta ng lugar. Tinawag ako ni kuya doon sa may likod. Lumapit naman ako tapos sinabi sa akin na malamang daw ay doon dadaan sila tatay sa may kalsada. Kami daw sa may liblib.
sa itaas banda kung saan matatanaw namin ang bahay ni Aling Misay. Napapatango ako kasi nga, yun din naman ang naiisip ko. Kinahaponan, inantay namin na umalis sila tatay at lolo. Si Nanay Melba ay nakabantay sa amin pero masasalisihan namin ito ng kapatid ko. Hindi nito iisipin na doon kami patungo gawa ng saang landas na tatahakin namin liblib yun. Doon talaga sa pinakalikod na. Hindi dito sa dinaanan namin nung una. Magpapabukid kami noon. Si Kuya ang nauna. Tinawag pa ito ni Nanay pero ang sabi lang ni Kuya, magpapahangin lamang ito. Tapos mangangahoy na rin sa gubat. Hoy, anong mangangahoy? Aba, ngayon lang ako nakarinig niyan . Hindi napigilan si Kuya. Ako naman pasimple lang sa beranda. Nakaupo doon. Tapos walang ibang binabantayan kung hindi si Nanay. Ilang mga sandali ay sumipat na ako noon. Malapit nang magdilim. Hindi ako nakita ni Nanay. Si Kuya naman ay kumakamot-kamot pa ito ng ulo habang nakatungtong sa nakausling bato. Sabi pa nito dalian daw namin. Baka na naroroon na sila tatay noon. Nagsitakbuhan kami. Naabutan namin. Sa ibabaw kami banda at naroroon na sa may bukana ng beranda sila ni Lolo Picoy at tatay. Sabi ko bumaba kami pero ayon kay Kuya wag muna. Antay lang gawa ng parang walang tao sa bahay noon. Madilim na ng mga sandaling ito. Pero may banaag sa ibaba. Bukod sa ilaw na dala nila tatay ay may ilaw din ng lampara sa may bahay. Naririnig ko ang pagtawag ni Lolo. Tinatawag nito ang matanda pero hindi lumalabas. Hanggang sa nakita namin sa likod banda. Mula sa kusina ay may gumapang palabas noon at nagtago ito sa may saging. Hindi ako nakatiis. Ultimong si Kuya. Halos sabay pa kaming sumigaw na nasa likod nagtatago. Tinamaan kami noon ng flashlight na hawak ni tatay. Nagsisisigaw pa ito pero kaagad ding tumahimik at pinuntahan ng likuran. Kitang-kita namin ang bumungad na sila. Walang ano-anong sinunggaban si Lolo ng aswang. Napapaatras si tatay. Irinig namin ang kakaibang tinig nito na animoy biik tapos halong pusa yon. Bumaba na kami ni Kuya at naabutan naming sugatan na ang nilalang. Lumalaban pa ito. May mga taong nagsitatingan, mga kapitbahay. Akala nga namin tutulungan si Aling Misay pero narinig namin sa mga ito na patayin daw ang aswang. Matagal nang namimirwisyo. Palihim na nananalasa. Ultimong ang mga hayupan umano nila nawawala. Hindi na nakapalag itong matandang ito lalo nang iba sa mga dumating doon ay tumulong na rin. Patay ang aswang. Tinagtad ng itak. Wala palang kaanak itong matandang ito. At matagal nang nakatira doon tapos itong mga kapitbahay. Hindi kadugo. Napakabilis ng mga pangyari. Dahil matapos mapaslang itong matanda ay sinunog na lamang ang labi. At si Lolo na ang nagpaliwanag kung bakit pinatay itong matandang aswang. Dahil nga ito sa pangyayari sa lugar na may koneksyon sa mga namatay sa disgrasya. Na minamanipula ng aswang ang mga ito. At kapag napapatay na, nagpapahaba ng buhay. Itong aswang na ito ay isa din umanong uri ng hukluban. Naniwala ang mga tao doon. Sinunog din ang bahay nito. Hindi nga ito nakarating sa otoridad . Yung pusa, nawala. Hindi namin nakita doon sa bahay. Siguro kasabay ng pagkamatay ng aswang ay ang paglaho din ito. Mula ng pangyaring yon, umabot na lamang ng ilang taon, wala nang nadidisgrasya. Ang ibang mga residenteng walang alam ay nagtataka. Pero magpaganon pa man ay masaya ang mga ito. Gumaan ang loob gawa ng wala nang namamatay sa kalsada. Lahat pala ng ito, dahil lang dun sa aswang na siya namang may alagang pusang itim na tumatawid sa kalsada na maraming nadidisgrasya.